Kumustahin natin ang sitwasyon sa Navotas kung saan may nasirang river wall kahapon na nagpalala ng baha roon. May unang balita live ang kasama nating si Mariz Umali. Mariz? Yes mga kapuso, at Esu, nandito tayo ngayon sa Barangay San Jose dito sa Navotas City. Isa po ito sa pinakamatinding na apektuhan ng paghagupit ng habagat na hinihila ng mga nagdaang bagyo at ng kasalukuyang bagyo. At bukod pa dyan, nakapagpalala pa rito yung high tide sa kanilang lugar. Makikita nyo sa aking likuran na nasira na yung river wall. Actually, dagdag po yan sa nauna nang nasirang river wall. Nasa katapat po yan nung unang nasirang river wall. Kaya talagang lalong lumala yung sitwasyon dito. Dahil supposedly, itong pader na nagpoprotekta sa mga residente rito dun sa ilog, dito yung Taos River, ay nasira na nga. Kaya imbes na maprotektahan sila, ayan, umapaw na ng husto yung tubig mula doon sa ilog papunta dito sa mga residente, mga kabahayan dito sa lugar nila. Sa pag-agos nga at pag-apaw nitong tubig na ito ay talagang naglampas tao yung baha dito sa kanilang lugar. Kaya po isinailalim na sa state of calamity ito pong Navotas City dahil nga po sa matinding pinsala na naranasan dito sa kanilang lugar at dahil na rin po sa matinding pagtaas ng baha. At maging yung tubig nga po sa pumping station ay umapaw na rin at mabilis na pumasok sa kanilang mga kabahayan. Makikita po natin na sa mga sandali pong ito, ayan, yan po yung nasira na river wall. So ngayon, nilagyan na lamang po muna nila dahil hindi naman po magagawa na kaagad-agad itong pader na ito. Nilagyan na lang muna nila ng mga sandbag para protektahan pa rin sila kahit papano at kumbaga maharang yung tubig mula doon sa ilog. Kaya lang kung makikita nyo, mapapansin nyo kahit na sangkatutak na mga sandbag na po yung nilagay nila, syempre may mga butas-butas po yan kaya talagang lulusot at lulusot pa rin po yung tubig dyan. At sa ngayon, dahil nga tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan, syempre nangangamba ulit yung mga residente rito na baka mamaya tumaas na naman yung baha dito sa kanilang lugar. Sa ngayon, makikita natin, napapalibutan. Nandito lamang tayo, tumutungtong doon sa kanilang parang tulay, yung kahoy nila na tulay. Pero mapapalibutan tayo nung tubig na umapaw na dito sa kabilang banda, sa kabilang dako mula doon sa ilog na yon. At makikita natin kung gaano sangkatutak ng mga basura talaga yung talagang naiwan dito sa mga lugar na ito na binaha na rin. At kung lumala pa dahil nga syempre meron pa tayong nananalasang bagyo na patuloy na humihila sa habagat, ay posible pa rin po itong magpataas dun sa tubig o sa baha dito sa kanilang lugar na kapag nagtuloy-tuloy po yung pag-uulan, lalo na pag lumakas pa yan, ang pangamba nila ay talagang maglalampas tao muli yung baha dito sa kanilang lugar. Mamaya may mga kausap po tayo, ilang mga residente rito at syempre mga kausap din po natin yung kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office para bigyan pa po tayo ng karagdagang detalye kaugnay nga po dun sa sitwasyon nila dito sa lugar nito matapos nga pong bumigay yung panibago na namang river wall dito sa kanilang lugar. So yan muna ang latest sa sitwasyon. Balik muna sa inyo dyan, Ate Sue. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.